Bagyo check tayo mga bossing. Mga bossing. Yan, so red balloon platy, safe. Safe kagad. Ito, walang laman yan. Tapos meron kahapon nagtatanong kung paano may iwasan yung kiti-kiti. So nakikita nyo ngayon guys, may kiti-kiti, di ba? Pero as soon as magkaroon kasi ng kiti-kiti yan guys, ibig sabihin, pwede nang lagyan ng isda yan. Kasi nakapag safe na siya para sa lamok. Ayan, actually yung kiti-kiti yung first sign na okay na yung tubig mo. Ayan, so ako yun yung palatandaan ko, ewan ko sa inyo, no? Ayan, tapos lalagyan mo na agad ng isda. Ngayon, titingnan mong hindi naman 100% yun. Ayan, pag nilagay mo na isda, dun malalaman kung talaga bang ready na siya o nagkamali yung lamok. Sinisi pa yung lamok, ano? Ayan, so bagyo check tayo guys. So kahapon nakapuno tayo ng madaming lalagyan. Ayan, yung dalawang yan. Tapos ito umapaw. Yung ginamit kong tubig dito, yung mga ginamit kong tubig dun sa loob, mamaya makikita nyo yan. Tapos ito nilagyan ko ng moy na yan. So tingnan natin kung may natira. Kasi walang walang butas to nang hinaya kong butasan yung malaking JNT box na yan. So ayan, ano ba yan, may lumalangoy pa dun, no? Yeah, malalaman natin. So ngayong araw try ko i-update kayo ulit. Sample lang may isda. Ito may isda to. Nilagyan ko na isang isda yan. Ito may isda rin to. Yeah, pakita natin. Yeah. Ayun, nakita nyo? May isda, oh. Ayun, oh. Diba? So yun yung ginagawa ko dyan. So merong isda yan. Doon natin malalaman kung okay talaga. Siyempre titingnan nyo yung kung buhay pa yung isda, titingnan nyo yung hasang ng isda. Kung may ammonia burn ba siya, or ayun, masama ang lagay niya dahil sa chlorine. Ayan. So hindi ko kasi nilalagyan ko pala na anti-chlorine yan, pero konti lang. Ayan. So okay naman yung mga isda natin. Meron tayong overflow. Nakita niyo yung overflow ko? Tingnan niyo itong isa, kung gaano ka-weirdo itong overflow na to. Yan. So kahit ganyang kataas guys, basta naka-prime yung overflow, gagana yan. Okay? So ngayon, para dun sa may mga aquarium sa labas, butasan nyo ngayon yung aquarium nyo kung ayaw nyo gumamit ng overflow. Ayan, para dun yun guys. So para dun sa mga hindi mo kayang butasan, tsaka ayaw mong butasan, kailangan mo ng overflow. Ayan, so dun sa mga galit na galit dito sa overflow ko, ayan, para dun yun guys. Ayan. Then ito may kiti-kiti na rin. So lalagyan na natin yan ng isda. So yung isda ngayon, yung kakain yan. Ngayon kapag kinain ng isda yan, nakikita nyo yung dumi sa ilalim. So yung dumi na yun yung dumi na isda. Pero ito hindi lahat to dumi na isda, kasi nasa ibabaw nito merong dahon. So mga mag-iisang buwan na rin tong ganito. Siguro mga ano na ba to? Mag-iisang buwan na rin pala tong reptab na to. Tsaka yun, ayan. So magi-green water na din yan, kahit medyo makulimlim. So ngayon medyo maganda na yung klima nung panahon. Mukhang wala na si Christine, ano. Hindi ko rin alam guys Hindi rin kasi ako nanood ng balita. Pero at least safe yung mga natin, reptab sa baba. Ngayon tingnan nyo itong ilalim, na din siya, nag-ipon na rin ng tubig. May pa nga, plants. Ayan. So mukhang maganda talagang gawing to, no? Pond talaga. Mukhang maganda magkaroon ng crayfish dyan, ano? Lagyan natin ng crayfish yan. Tingnan natin kung dyan, kasi mahirap ayusin to mahirap ayusin tong na yan, yung lumang patubig na yan. Patubig ba tawag dyan? Basta yan, balon yan dati nun sa kasi itong likod ng bahay namin, yan tawag dito, tumana daw tawag dito. Yung may bukid tapos may ilog sa likod. Hindi ko alam kung tama yon. So comment down below kung alam nyo kung ano yung tumana. Yan. So pasok tayo sa loob. Yan. Dito naman sa loob guys, okay pa rin yung mga isda natin. So kanina sumandok ako ng konting Daphnia. Yan. So nakapagpakain na ako ng Daphnia dyan. Green water yan guys. May halong green water yan, 50%. Ayan. So ito yung Daphnia culture natin. Nakita nyo medyo nagla-light na yung tubig ngayon. Lulubog nyo yung pero hindi pa naman. Ayan. May tuturo nga pala ako sa inyo guys. Natutunan ko sa isang video kung paano mag-measure ng intensity ng green water. Pero napakasimple lang niya. Ayan. Pero nakita nyo to.
Ayan, may Daphnia pa sa loob. May Moina pa. Pakain lang natin yan dyan. Yan, ganyan lang. Basic. Yan, di mamaya papakain tayo. So, sa mga isda natin, total may araw na ngayon. Yan, nakita nyo, may araw na ngayon. Pwede tayo magpakain ulit ng normal. Kahapon, ano lang tayo, tigitisan Chubipex lang silang lahat. Chubipex Cube. Tsaka Spirulina. Ganun lang. So ayun, kapag malamig yung panahon, hindi umuulan ha, malamig yung panahon, ano, hinahinay lang yung pagkain, hindi siya bawal, hinahinay lang. Okay, kasi yung mollis naman guys, hanggang 24 to 25 degrees Celsius yung malamig, actually 22 nga yata yung malamig sa kanila. So Pilipinas naman tayo, hindi tayo abot doon ng basta-basta lang. Ayan, so ayan, so mamaya papakain ulit tayo. Ang laki ng nilaki ng mga Juby dito. Ganito lang sila nung nilagay ko. Ngayon ganito na sila oh. Parang in 1 week. Ayan, ito lalaki pala to. Nilipat ko yan. Ayan. So yan guys. Ayan. So ito yung Cory eggs natin. So maglalabas tayong part 2. Pero mukhang hindi naman sila mapipisa. So check ko mamaya kung nagka-fungus kasi kahapon medyo malabo yung paligid ng eggs. So mukhang fail tayo pero okay lang. Yung ma-experience ko lang mag-harvest ng itlog niyan, malaking bagay na sa akin. Ayan. Tapos ito, yung Chubipex din, 1 linggo na yan dyan oh. Nagagalaw. Ay hindi naman siya 1 linggo. 1 linggo na sa akin yung Chubipex pero 2 days or 3 days na siyang ano, nandyan sa ano na yan, sa lalagyan na yan. Ayan. So, ayan guys. Ito nga pala kahapon. Total, nagkakaubusan na kahapon. Nag-separate na ako ng lalagyan. Ayan. So, ito yung mga bago natin pang out na Yamabuki. Ayan. Ito, wala pang laman to. Ayan. Trivia lang din. Ano na, mag-1 taon na sa akin mahigit tong lalagyan na to. Ngayon ko lang nilagyan ng tubig tsaka nilagyan ng isda. Kasi nagagandahan ako dun sa lalagyan eh. Nahinayang din ako sa kalokohan ko. Ayan. Ayan. So yun lang guys. So wala naman tayong, hindi naman tayo nadali ng bagyo masyado. So swerte tayo para dun sa mga na bagyo. Ayun, sana ano, sana maayos kayo dyan. Keep safe mga lods. Ayun, para dun sa mga nagtatanong ng isda, PM lang kayo. Ayun, marereplyan na naman natin kayo ngayong araw kasi walang pasok ngayon. Ayun, so maraming salamat. Ayun, so ayun, yun lang sa ngayon guys. Yung bagyo lang naman yung highlight natin. So keep safe everyone. Yun lang.